kung magiging malikot po yung pag-iisip ng ilan, no? Pwede kasing ganito yung mangyari o at least erase ito ng ilang senator judges. And I would like to hear your thoughts on this. The fact na binalik yung articles of impeachment, baka maging argument naman pag resume ng session. Teka, hindi pa tayo pwede mag-trial kasi wala sa atin yung bola eh. Ibinalik natin yung articles of impeachment sa House. Kasi ito rin po yung nadidinig kong argument ng ibang mga kongresista sa pagsasabi na wag natin tanggapin formally yung pagbalik ng articles of impeachment dahil baka pag-resume ng session sa Senado, sabihin nila, tinanggap nyo eh. So wala sa amin ngayon yung bola. Ano pong tingin nyo doon? Ayun na nga ang mangyayari dyan. Parang nagpipingpong yung House tsaka yung Senate. Anong epekto nun? Katakot-takot na delay ng proceedings. Isa pang medyo weird, Chief Justice, no? Yung argument na baka na violate yung 1-year ban nitong articles of impeachment na itinaransmit sa Senado, this is precisely the argument of the Vice President when she had gone to the Supreme Court. Ang gusto ko pong malaman, dapat pang ginawa yun o i-acknowledge yun ng senator judges na, teka, merong issue sa Supreme Court, wag muna tayong tumuloy kasi baka katigan yung vice presidente. Di ba yun yung mga nadinig natin ibang argumento ng mga senator judges eh. What do you think of that? Siguro ang mas tamang paningin dyan ay hindi ka nag-issue ng temporary restraining order o injunction yung Korte Suprema. Ang gusto sabihin yun, pinababayaan nila yung Senado to proceed with the trial of the case. At hinahayaan nila yung Senado to exercise its primary jurisdiction over all the issues of the case. Questions of facts and questions of law. Kasi halimbawa, tinuloy nung yung Senado yung proceedings. At ang naging kapasyahan nila sa issue na yan ay totoo nga na nagkaroon ng violation ng 1-year rule. Di-dismissin nila yung kaso. Kung gano'n ang mangyayari, theoretically, baka sasabihin ng court, buti na academic na itong kaso sa atin dahil yung gusto ng petitioner na mapawalang bisa yung impeachment for violating the 1-year rule ay nangyari na, pinagpasyahan ng Senado. Siguro ganyan ang dapat maging paningin. Walang in-issue na restraining order ang Supreme Court. Ang gusto sabihin sa Senado, magpatuloy kayo. Oo. Tuloy niyo yung trabaho niyo, which is to try and decide impeachment cases. Opo. Yes. What do you think of this, no? Ano ba dapat ginawa ng presiding officer kung meron pong senador, nakatulad for instance, initially ni Bato, diba, nag-move siya na i-dismiss yung impeachment complaint against the Vice President, tapos eventually inatras, inamend, ang naging motion, i-return o i-remand na lang yung articles of impeachment doon sa House of Representatives. Kung meron mga itong highly suspect na mga motions, ano ba yung pwedeng gawin o dapat ginawa ng presiding officer po? Depende sa powers na ibinigay sa presiding officer. Kung siya ay strictly presiding lang doon sa mga sesyon ng impeachment court at wala siyang magagawa kundi sundin yung kapasyahan ng majority, ganun lang ang kanyang magagawa. Sundin yung kapasyahan ng majority. At dito ang kapasyahan ay 8-5. Yung 8 yung bumoto na i-remand, 5 lang yung kumontra. 18. Oo. Pero hanggang saan po ba yung kapangyarihan ng impeachment court? Kasi 'di ba may binitawang salita si Senate President Escudero, sabi niya wala raw limit dun sa pwedeng gawin o hindi gawin ng Senate Impeachment Court. Paano kung patently unconstitutional na yung move, 'di ba? Pwede pa rin ba yung i-justify nung plenary powers ng impeachment court? Hindi pwedeng sabihin natin
walang limit yung powers ng impeachment court. Dahil ang limit yan is the Constitution. Ang limit yan ay lahat ng pinagbabawal ng ating Constitution, yung pinakamataas na batas na natin, ay walang makakabali nun. At hindi masasabi ng impeachment court na hindi nila pwedeng sundin ang ating saligang batas. Kanya nga mayroon tayong principle of separation of powers, checks and balances, and all these mechanisms are in the Supreme Court. And there is no institution, no branch of government, no official that can violate all these limitations set by the Constitution on the exercise of power. There can be no arbitrary exercise of powers in a Constitution that precisely would prevent the grave abuse of discretion in the exercise of powers. So far, Chief Justice, are you seeing this arbitrary use of powers by the Senate Impeachment Court so far? Ay kagaya niyang yung remand na yan, hindi pa natin nakikita kung ano magiging punot dulo niyan. Pero certainly yung magiging desisyon yan kung kontra sa Constitution ay maaaring questionin sa ating Supreme Court. Because that is a question of law, a novel question of law that will provide the Supreme Court the first opportunity to make a ruling on the issue.